Samantala sa kanyang privilege speech sa Senado kahapon, isa-isang sinagot ni Senator Juan Ponce Enrile ang mga alegasyon sa kanya gaya ng umano'y pagiging utak sa pork barrel scam. Dito makailang ulit pinasaringan ng senador ang kaalitang si Senadora Miriam Defensor Santiago. Balitang hatid ni Jam Cesante. Sa privilege speech sa Senador Juan Ponce Enrile, sinabi niyang matagal niyang ipinagpaliban ng kanyang sagot sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Pinagbigyan daw muna niya ang mga balita sa hagupit ng Bagyong Yolanda at budget deliberation sa Senado. Hindi man niya direktang pinangalanan ang tinutukoy ng kanyang privilege speech, walang duda kung sino ang pinapatamaan ng dating Senate President. Sinabi ng Senadora sa Blue Ribbon hearing na ako daw ay may asim pa. May asim pa. Ginong Pangulo, nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang sinabi na ako ay may asim pa. Ngunit, Ginong Pangulo, ikinalulungkot kong sabihin at masakit mang banggitin. Hindi po ako naaasiman sa kanya. Isa-isa ring sinagot at pinabulaanan ni Enrile ang mga alegasyon sa kanya. Partikular ang sinabi ng senadora sa Blue Ribbon Committee hearing noong November 7 na si Enrile ang mastermind ng pork barrel scam. Sinabi rin ni Santiago kay Janet Napoles na dapat isiwalat na ni Napoles ang lahat bago siya ipapatay. This is an outright lie and this is just another of those baseless fabrications against me from a depraved mind. For someone to say with impunity that I killed someone or that I'm planning anyone's murder is the grandmama of all falsehood fabricators. Hindi rin daw totoo ang alegasyon ni Santiago na may kasama siyang bodyguard na may hawak na long firearms kapag pumupunta siya sa CR sa Senado. I never realized until that Blue Ribbon hearing that we have a peeping Tom in the Senate. I never knew that someone was keeping an eye on me. Even when I go to the most private of places, besides unlike some persons familiar to me, I do not think I suffer from any kind of schizophrenic or psychotic paranoia. To be that paranoid, what my obsessive hater mistook for a long firearm, Mr. President, was a tiny gadget that I bring with me to scratch my back when it itches and to strike a mischievous fly. Langaw when I encounter one along the way. Sumusobra na raw si Santiago nang ituri rin niya si Enrile bilang mastermind ng bakbakan sa Zamboanga sa pagitan ng gobyerno at MNLF. Ninong sa kasal ni Santiago si Enrile. Minsan ding nagtrabaho si Santiago para kay Enrile sa Department of Justice noong 1969. Sa tingin ni Enrile, ang ugat ng galit ni Santiago sa kanya ay ang pagtutol niya sa kumpirmasyon ni Santiago bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform noong administrasyon na dating Pangulong Cory Aquino. Kaya naman pati resulta ng bar exam ng senadora, inungkat ni Enrile. That she got a grade of 76. 76% po ang kanyang grado sa bar examination. That meant that she obtained low grades in all her bar subjects. I remember that she got a grade of 56 in ethics, the easiest bar examination subject. 56% po sa ethics. Kaya intindihan ko na kung bakit hindi niya sinusunod ang mga rules of ethics sa aming profesyon. Now I know why she nearly flunked her bar examination. A parrot, Mr. President, can memorize legal principles, but it cannot apply them. Nakasiklib si Santiago dahil sa chronic fatigue syndrome. 2 beses pa lang ito dumadalo sa Senado sa 16th Congress. Nang humarap si Napoles noong November 7 at nang mumuno siya sa isang pagdinig ng Commission on Appointments noong Setyembre. Nang makausap namin sa telepono si Santiago, sinabi niyang hindi na raw muna siya magsasalita laban sa mga binwelta ni Enrile. Hindi pa raw niya napakinggan kasi ang buong talumpati dahil meron daw siyang mahalagang ginagawa noong oras na iyon. Hihintayin na lang daw niya ang kopya ng speech ni Enrile para masagot niya ang bawat punto.
Pero ayon sa senadora, kung puro personal daw ang mga binwelta ni Enrile, mainam daw na magsampa na lang siya ng reklamo. Pinaschedule ni Santiago ang kanyang privilege speech sa December 4. Jam Sesante, GMA News.